Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at aming mga kababayan, bumulabog at gumimbal na may kasamang takot at panganib ang bawat isa sa atin sa dumating na epidemya na kung saan kinatatakutan ng bawat isa. Ito ang COVID-19, kung tawagin na coronavirus. Sino nga ba ang hindi natatakot na kung ang kapalit naman talaga ay ang buhay mo? Sa ating mga Muslim, ito ay hindi napabago. At tayo ay tigib na naniniwala na ang lahat ng nangyayari sa buong mundong ito, 50,000 taon bago pa malikha, ay tapos na ang lahat na mangyayari. Propesiya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ayon din sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith qudsi na ang propeta ay sinabi niya, annallaha khalaqa maqadir kulla shay. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mangyayari dito sa mundong ito, 50,000 taon bago pa ito likayin. Ang lahat ng mga kaganapan, ang lahat ng mangyayari hanggang sa kahuli-hulihang mga araw bago ang mundong ito ay matapos at maglaho. Tayo bilang isang mga Muslim, naniniwala na ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ang kapangyarihan ng Allah, subhanallah, kasama pati ang mga pag-aaral, ang mga eskwelahan, kasama pati ang lahat ng minsan ay ang ating kabuhayan. Minsan ay ito ay biglang naglalaho at nagbabago sa isang hadlip na kung saan dahil lamang sa panganib na sakit na maidudulot nito na ito ay hindi na maiwasan ang paglaganap niya. Batid ba natin mga kapatid na sa kakapanhunan ng mga propeta o sa kapanhunan ni Propeta Musa, kung tawagin ang taon ay lumaganap ang epidemyang sakit na malubha, at ganun din sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung ating matatandaan, mismo si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sa kapanahunan niya ay dumating din ang taon na ito na kung tawagin na ito ay at-taon amwas. Sumiya taon amwas lisabab annahu fi baldatin mabayna Baitul Maqdas wa fil Palestine fi Sham. Ang si Umar ibn al-Khattab kasama ng kanyang mga sahaba ay papunta sana sila sa Sham. Ngunit napag-alaman nila na doon mismo sa Sham ay may epidemyang sakit na laganap na taon. Kaya bagat naman nung narinig ito ni Omar ay hindi na sila tumuloy at bumalik sila. Nung sila ay pabalik, ang mga sahaba, kibaro sahaba, nagsabi, "O Omar ibn al-Khattab, ikaw ay babalik na samantalang ito ay tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala?" Sabi niya, "Oo, babalik ako mula sa tadhana na mangyayari at pag-iingatan at babalik ako doon sa kung saan ito ay iiwasan." Subhanallah, ito rin pala ay isa sa katuruan ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan makikita natin sa Bukhari at Muslim na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, muttafaqun alayhi. Ang hadith ng propeta, sinabi niya, pag narinig nyo ang epidemyang sakit doon sa isang lugar, huwag kayong pumasok. At kung ito naman ay mangyari mismo doon sa lugar na kung saan kayo ay nandoon, huwag kayong lumabas. Ito ay hadith na makikita po natin sa Bukhari at Muslim. Subhanallah, kung makikita natin ang ginawa ng gobyernong ito, Saudi Arabia, kung saan pinagbabawalan ang anumang mga pwedeng makalaganap sa sakit na ito. Pwedeng wag tayo lumabas at hindi rin pinapapasok kung saan nanggagaling ang ibang tao. Ibig sabihin, ito ay propesiya na kinuha sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, ang ating may papayo sa ating sarili, sa inyo lahat ng mga kamusliman at sa lahat ng mga nakikinig. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan may mga bagay na ito ay pwede nating maiwasan. Wallahi, ako'y sumusumpa sa Allah ang tunay na nag-iisang Diyos. Walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan niya. Tama, nandiyan tayo na dapat lang mag-ingat. Pero
Ang tunay na makapangyarihan, ang tunay na nagbibigay ng gamot ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon pong itinuro ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano natin maiwasan at bibigyan ng proteksyon ang bawat isa sa atin ayon kung ikaw ay tigib na naniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging makakapagbigay sa iyo ng mga pangyayaring ito na hindi ito magdudulot sa iyo ng masama at makakapagbigay ng proteksyon. Una po, sa hadith ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, haythu annahu qala man qala bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim lam ya'ti faj'atal bala hatta yasbah wa hatta fil layl al fil masa. Fi ma'na al hadith, ang sino mang banggitin niya ito na sa umaga ng 3 beses at ganun din sa gabi ng 3 beses, ay walang anumang darating sa kanya na sakuna o panganib o anumang mga hindi inaasahan na mangyayari. Nang ibig sabihin po ng binasa natin ay sa ngalan ng Allah. Ang kanyang pangalan ay walang anumang pwedeng makakapinsala, makakadulot, makakaepekto sa kanyang pangalan dahil tigib na naniniwala ka sa paghingi ng proteksyon sa mga pangalan ng Allah dito sa kalangitan at kalupaan. At siya ang tunay na sami, nakakarinig at tunay na maalam, ang alim. Sa hadith din po na kung saan makikita natin sa Nisa'i wa Tirmidhi na ayon sa sinabi ni Khawla bintu Hakim na si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na man idha nazala ahadukum manzilan falyaqul a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq la yadurruhu syai' hatta yartahil. Ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabi din po niya na ang sino mang dumating sa inyo sa isang lugar o sa isang kanyang tahanan na bahay, na sabihin niya na ako ay nagpapakupkop sa mga pangalan ng Allah, siya lamang magbibigay sa akin ng proteksyon doon sa mga bagay na nilikha ng Allah na ito ay makakadulot ng masama. Mga bagay na nilikha na ito ay pwedeng makapinsala sa isang tao, kasama itong epidemya na sakit na ito. Kailanman, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay walang mangyayari sa kanya maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Bilang panghuli po mga kapatid, ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan makikita natin na sinabi ni Anas na pag ikaw ay umalis sa iyong bahay at nagbasa ng basahing ito na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi tawakkaltu Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Sa ngalan ng Allah, ako ay tunay na naniniwala at ipinapaubaya ko at nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang pwedeng mangyari, walang lakas maliban sa Kanya. Ako lamang ay tunay na nananalig at naniniwala sa Kanya. Wallahi mga kapatid, mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang gamot na anumang mga gamot na medicine na pwedeng makagamot. Ito, ang Quran at ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maniwala lang tayo sa Kanya, sa tunay na nag-iisang Diyos at isabuhay ang anumang payo ng mahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, aming mga kababayan, sana po napulutan natin ang aral, ang anumang ating naibabahagi. Tanggapin nawa ng Allah ang ating mga mabubuting gawain. Protektahan nawa ang bawat isa sa atin sa epidemyang ito. Kung ito ay mangyari, tadhana at kagustuhan ng Allah. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.